Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo. Kay Apostol Pedro, na batong matibay, tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay matibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot, ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Sino mang baliw na mga hasumukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi
o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong naroroon ka. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit napakangingilabot ang sapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
ang pagkakasala ay hindi nawawala. So maging bahagi na ito, no, ng buhay ng tao, dahil nga ito sa unang kasalanan ng ating mga magulang na si Adan at saka si Eva. Kaya nagkaroon na ng bahid, no, ng pagkakasala ang sangkatauhan. Subalit nandyan ang grasya ng Panginoon upang tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa dungis ng kasalanan. Ang pagkamatay ng Panginoong sa krus ay ang kasagutan nito ng kapatawaran, pagtutubos sa ating mga kasalanan. Pero may sinasabi ang Panginoon dito, nakakapangilabot na tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Ito talaga ay hindi karapat-dapat. Bagkus tayo dapat ang magbibigay inspirasyon ng ating kapwa ay lumapit sa Panginoon. Pero hindi natin magagawa yan kung tayo ay malayo sa Panginoon, no? Kaya sikapin natin na tayo ay lumalapit sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, at sinisikap nating isabuhay ang ebanghelyo ng Panginoon, at dito ay magbibigay ito ng inspirasyon sa ating kapwa. Pero kung tayo ay gumagawa ng masama, kasalanan, obviously hindi po tayo nagbibigay ng inspirasyon, tayo nagbibigay ng iskandalo, iskandal. At ito na nga na tayo pa ang nagbibigay ng daan upang ang ating kapwa ay magkakasala. Merong isang virtue, no? Isang Christian virtue na dapat nating i-develop. The virtue of modesty. Okay, modest tayo sa ating pananalita, sa ating pagkilos, at sa ating pananamit. Kasi yung ating pananalita, maaring mag-inspire, maaring maging daan upang magkasala ang ating kapwa. Gayon din sa ating mga ginagawa. Ang ating mga ginagawa, maaring magbigay inspirasyon, maaari din magbigay daan na magkasala ang ating kapwa. At gayon din, lalong-lalo na ang ating pananamit, maaring magbigay ng inspirasyon at maaring maging daan na magkasala ang ating kapwa. Kaya talagang kailangan natin ng virtue of modesty, no? Okay, modest sa pananalita, sa pagkilos, paggawa at pananamit. Lalo na pagka tayo po ay pumapasok ng simbahan, o kahapon, no? Ating pinagdiriwang ang pagtatalaga ng ina ng simbahan sa Roma at sa buong mundo, ang Basilika ni San Juan Bautista, doon sa lupain ng Lateran, St. John Lateran. At ipinagdiriwang natin yan upang ipahayag sa buong mundo na ang simbahan ay tao at bato na dapat nating alagaan natin, ang simbahang bato, ganoon ang simbahang tao. At pag pumapasok po tayo sa simbahang bato, yun ang ating mga basilikas, no? Okay, mga shrines natin, even a chapel or a simple parish, kailangan ng iba yung paggalang. Kaya meron tayong mga natatanging pananamit, no? May tayong dress code, bahagi yan ng ating modesty. Hindi mo po pwede na papasok ka ng simbahan na para bang pupunta ka sa beach. Hindi ba? Okay, papasok ka sa simbahan ay parang pupunta ka sa cocktail party, no? Na uminsan ay ang haba-haba nga ng damit mo hanggang sahig, pero yung kitang-kita naman ng dibdib, no? Okay? At mga tube na yan,
at mga spaghetti shop na yan, ay hindi po pwede yan sa simbahan, sa bahay dalanginan. Di ba? That's part of the virtue of modesty. Okay? Ang talagang tamang pananamit, lalo na kung tayo nasa publiko, lalo na tayo nasa simbahan. Ayan po mga kapatid. Upang hindi tayo pagmumulan ng pagkakasala ng ating kapwa. At may nababanggit dito ang Panginoon tungkol naman sa pagkakasala at pagpapatawad. No? Ito naman lagi sinasabi ng Panginoon. Ito isa sa mahirap gawin, yung pong pagpapatawad, no, sa mga nagkakasala sa atin. Di ba? Okay, may mga taong nakagawa sa atin ng masama, masakit, no? Okay, at talagang may mga panahon talaga gusto nating gumanti. Gusto nating gumanti. Vengeance. Pero hindi po yan para sa atin. Vengeance is not ours. No? Okay. So, ang paghihiganti po ay hindi po yan karapat-dapat sa Panginoon. Okay? Tayo ay magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, nagkakamali sa atin. At sabi nga ng Panginoon, 70 ulit pa nito, 70 times, 7 times. Okay? Sa isang sa isang araw, no? 7 times. Kung isipin natin, ang dami nun Pero sana ay pagsabihan din natin na mali yung talagang ginawa niya, talagang dapat siya magsisi, at sana ay may pagbabago. May pagbabagong buhay. Kung paulit-ulit 7 times, parang walang pagbabago. Baka hindi rin napagsabihan. We have also this duty, no, to tell the person, no, sa kanyang ginawang masama, at dapat ay tunay na pagsisisihan at hindi na dapat uulitin. At andyan yung pagbabagong buhay. That is the completeness of forgiveness. Okay. At ito na nga, nanliit ang mga alagad, no? Nanliit sila. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Maliit ang aming pananalig. At ang sabi nga ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil na mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, yan, mayroong mga himalang mangyayari. So, yeah, we start with a little faith, no? Small faith, okay? We start from that. Diyan tayo magsisimula, okay? At humingi tayo ng karagdagan. Okay? Hingin natin ang grasya ng Diyos na lumalim, tumatag, kumbaga lumaki ang ating pananampalataya at kaya nating sundin ang aral ng Panginoon. Sundin ang kalooban ng Diyos. Isabuhay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ayan, mga kapatid, sisters and brothers. So, tayo ay patuloy na pinaalalahanan paano ba tayo dapat mamuhay bilang anak ng Diyos, bilang kapatid ng Panginoong Hesus. Napakaganda din ang mensahe ng ating first reading, tungkol sa karunungan, no? Ang taong may dunong ay hindi po lalapit sa kasalanan, bagkus lalayo yan, no? Okay? At ang taong talagang may karunungan ay gagawin ang tama, gagawin ang mabuti. Isa sa mga natutunan ko bilang bata na nakikinig sa katisismo, siguro man na karamihan sa atin ay may ganitong kaalaman, no? Do good, avoid evil. Di ba? Nung mga bata tayo, sinabi na yan do good, avoid evil. So, gawin natin ang tama. Gawin natin ang mabuti at iwasan natin ang masama. Yung mga bagay-bagay na magdudulot sa atin ng kasamaan ay huwag nating lalapitan. Ang problema kasi kung minsan, kadalasan ba, tayo mismo ang lumalapit sa kasamaan. Dapat nga tayo lumalayo ay lumalapit pa tayo. So we are exposing ourselves to temptation and sin.
Kaya diyan din tayo nahuhulog sa pagkakasala, no? Kaya kung ano ang nakikita nating kasamaan at mga posibleng magdulot sa atin ng kapahamakan at pagkakasala, lumayo na tayo. Avoid the occasions of sin. Okay, dapat ay isasalang-alang. That is part of the message, no, ng ating first reading, the book of wisdom, karunungan. Kaya mga kapatid, sa araw-araw na ating pamumuhay, ang simbahan ay hindi po nagkukulang sa paalala sa atin, mga pagbasa na talagang pinili yan, no? Sinisipi po yan para palalahanan tayo upang tayo ay patuloy na manalig sa Diyos, patuloy na maglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. At sa ating paglalakbay, hindi lang tayo naglalakbay na nag-iisa. Naglalakbay tayo na may itong tayong kasama-sama tayo, sama-samang paglalakbay. That is our synodal journey, no? Hindi lang tayo naglalakbay na nag-iisa. Meron tayong kasama at sama-sama tayo maglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. We inspire one another. Magbigay tayo ng inspirasyon. Kapag meron ng hihina, palakasin natin, no? Okay? At wag sana na tayo ang pagmumulan ng pagkakasala ng ating kapwa. Wag nating gagawin yon. Kasi may sinasabi ang Panginoon dito, no? Buti pa ay talian tayo ng bato sa liig at ihagi sa dagat. Oh, what a description of the punishment, ano? Okay? So, be an inspiration to one another. Maging inspirasyon muna nawa tayo sa pamamagitan ng ating pananalita, sa ating mga ginagawa, at kasama na ang ating mga kasuutan. How do we appear with people? And of course, hindi natin kakalimutan ipagdasal, ipanalangin ang ating mga kapatid na may sakit, may karamdaman, na hindi nga makapunta sa simbahan para magsimba, at kadalasan po talaga sila nagsisimba lamang nasa kanilang silid, no, na minsan ay hindi pa nakatayo, nakahiga pa. So kasama natin sila sa ating pagdiriwang sa araw na ito at sa araw-araw, at kasama sila sa ating panalangin. At kahit na sila ay may karamdaman, pwede pa rin silang magbigay ng inspirasyon. Yes, sa gitna ng karamdaman at sakit, ang ating mga kapatid ay pwedeng magbigay pa rin ng inspirasyon sa kanilang pananalita, sa kanilang kahit na munting ginagawa, no? Okay, yung pananamit nila, usually kung nasa hospital, meron tayong hospital wardrobe, no? Na ginagamit dyan. Pero mga kapatid na may kasakit, may karamdaman, pwede pa rin kayong magbigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Lalo na sa gitna ng karamdaman, at mayroon pa rin kayong pananampalataya. Hindi nawawala ang inyong pananampalataya, no? At ang inyong mga sakit na naramdaman ay iniaalay ninyo sa Diyos, no? Itinataas sa Diyos, at minsan ay pinapatungkol pa sa conversion, pagbabagong buhay ng ilang mga tao, at maari ding ipinapatungkol sa sitwasyon na buhay ng kaluluwa sa purgatorio. No, we can offer our sufferings, our pain, di ba? Ayan, so you become an inspiration, di ba? Ayon. So, sa mga sinasabi, sa mga ginagawa, let us become inspiration to one another. God bless you all. Magsitayo po ang lahat.
Itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Inialay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga nasalanta ng bagyo, tinataas ko po, o dakilang Diyos, sa inyong pag-ibig at pagkalinga, nawa sila ay makatanggap ng tulong pisikal, moral at spiritual sa mga mananampalataya na nasa kanilang lugar. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaas. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon aming Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang banal na esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako. Gagaling na tayo. And may the healing power of the Eucharist be upon us now and forever. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ng banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangasiwang makapangyarihan, makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan ito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao.
Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nanatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at palakasin mo ang anumang karumihan, pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa. Gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kalwalatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Iniyahan ko po na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Huwag kalimutan sa bawat misa, si Kristo ang puso ng ating pananampalataya. Para po sa inyong mga pamisang pasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mga sponsor o love offering, tumawag lang po sa Religious Department. Okay, sa 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose or si Miss Ali Nahe. At maya-maya po, sama-sama po tayo sa ating pong Hello Father 911 Monday edition. Mamaya po yan, 9:30 p.m. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at maging inspirasyon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,